Matapos ay dinala ni Mano si Neko sa kwarto niya. Madaming gamit sa kwarto ni Meno at pinapili niya si Neko ng isang bagay na pwede niyang kunin doon as reward. Ang pinili ni Neko ay isang lukang glass o salamin. Bumalik si Neko sa kwarto ni Asoto. Nakalimutan pala niyang sabihin, ang kwarto ng guest ay sumasalamin sa kung anong kailangan nila. Habang nag-iimbestiga, may nahanap silang school ID, report card, at mga basang gamit, bagay na hindi tugma sa kwento ng isang detective. May nakita ring larawan ng babae, sabi ni Asoto, girlfriend daw niya. At nang buksan ni Neko ang bintana, may lumabas na sugat mula sa katawan ni Asoto, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naalala na ni Asoto ang nangyari. Nadulas siya sa tulay, at nahulog sa mga railings ng isang garden na may flowers. Pero may mali, sa paningin ni Neko, hindi siya isang biktima. Isa siyang kriminal. 3 beses na siyang nagsinungaling. Una, ang pagkatao niyang detective. Pangalawa, ang album ng mga babaeng biktima. Pangatlo, ang larawan ng girlfriend daw niya na kapareho ng itsura ng nasa album. Nang kinumpranta si Asoto, nagwala ito. Ginawang hostage si Ruri gamit ang kutsilyong nakuha niya mula sa kwarto. Pero mabilis ang kilos ni Neko. Ginamit niya ang salamin mula kay Mano para masilaw si Asoto. Nakatakas si Ruri, at sinapak ito ni Atori. Sinabi ni Neko na dapat makulong si Asoto sa hotel pansamantala, at dalhin siya sa mundo ng nabubuhay para makulong. Ngunit sabi ng manager ay hindi ito pwede. Dahil kahit sino, kahit gaano pa kasama ng isang tao, ay tinatanggap sa hotel at hindi pwedeng i-banish. Wala silang magagawa, mananatili si Asoto sa hotel. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Ruri kay Neko. Tahimik ang gabi, pero mabigat pa rin ang hangin. Sa lugar na ito kung saan pinipilit alalahanin ng mga bisita kung sino sila, minsan masakit din ang katotohanang natutuklasan nila.